42 taon na ang nakalilipas mula nang umiral ang batas militar sa ating bansa. Dito maraming mamamayan ang dumanas ng karahasan at paglabag sa kanilang mga karapatan. Kaugnay po nito, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang mabigyang katarungan ang mga biktima ng malagim na bahaging ito ng ating kasaysayan. Kung paano, alamin natin sa espesyal na ulat ni Benj Bondok. Isa ang petsang Setyembre 21, 1972 sa mga araw na hindi kailanman malilimutan ng sambayan ng Pilipino. Sa araw na ito, ipinairal ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa buong bansa sa bisa ng Proclamation No. 1081. Ang nabanggit na petsa at numero, pang-aabuso at karahasan ang naging kahulugan sa ating lipunan. Walang ligtas ang sinuman sa kamay na bakal kung saan marami ang inaresto, pinahirapan at ikinulong dahil sa kanilang paglaban sa umiiral na diktadurya. Kahit sino, basta mapaghinala ang kalaban ng gobyerno, maaaring dakpin kasunod ng suspensyon ng writ of habeas corpus. Binusalan ng tinig ng mga mamahayag kung saan isinara o di kaya isinailalim sa kontrol ng gobyerno ang maraming himpilan ng radyo at telebisyon. Bagamat habang buhay na ang pilat sa kalooban at kaisipang idinulot ng malagim na bahaging ito ng ating kasaysayan, sinisikap ng pamahalaan na kahit paano'y mabigyan ng karampatang danyo sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Sa bisa ng Republic Act 10368 o Human Rights Victims Reparation and Recognition Act na nilagdaan ni Pangulong Aquino sa anibersaryo ng mapayapang revolusyon sa EDSA noong nakaraang taon, bibigyan ng karampatang kompensasyon ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa pagitan ng Setyembre 21, 1972 hanggang Pebrero 25, 1986. Dito binuo ang Human Rights Victims Claims Board, isang katuwang na ahensya ng Commission on Human Rights na inatasang tanggapin at suriin ang claims mula sa mga biktima. Kabilang sa mga maaaring maging benepisyaryo ng programa ang mismong biktima at kanilang mga otorisadong kinatawan. Kailangan lamang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay ng kanilang pagiging biktima ng pang-aabuso ng Estado sa panahon ng batas militar. Nitong Mayo, sinimulan na ng HRVCB ang pagtanggap ng mga dokumento mula sa mga nagpapakilalang biktima. Dito inaasahan ng ahensya na makatatanggap sila ng nasa 20,000 claims. 10 bilyong piso ang nakalaang budget para sa naturang programa. Ang kahalagahan nga raw ng isang bagay nakikita lamang kapag nawala na ito. At tunay nga, ang batas militar nagsisilbing mapait na leksyon para sa sambayan ng Pilipino upang magkaisa at manindigan para sa pagpapanatili ng demokrasya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.